muna ho tayo sa usapang Batanes. Dahil kumbaga medyo naging wild ho itong bagong banat mula ho sa China. At sabi ho ng Chinese scholar sa kanila raw ho yung Batanes. Aba, talagang kung makikita nyo ho sa social media, matindi hong agromento yung ating mababasa. Sabi naman ho ni AFP, naman ng AFP ho, isang malaking kalokohan ho at walang basihan. Tinawag pa nga itong disinformation campaign ho na naglalayong nakawan tayo ng teritoryo gamit lang ho yung mga peking kwento o yung gawa-gawa ho, sabi ng AFP. At settled at non-negotiable ang Batanes ho. Kumbaga sila sabi, atin to. At ang tanong ho natin dyan, sapat nga ba ho yung matatalim na salita ho natin para tapatan ho yung nangyayaring panggigipit nitong bansang China? At para bigyan ho natin ng buong detalye at linaw ho, nasa kabilang linya ho natin si Sir Roy Vincent Trinidad, Armed Forces of the Philippines spokesperson ho for the West Philippine Sea Navy Reservice ho. Magandang umaga ho, Sir Roy. Yes, magandang umaga. Good morning, everyone. At Sir Roy, live ho tayo napapakinggan sa DWAD Mega Manila, si J. Martin ho ito. Jay, magandang tanghali, magandang umaga sa DWAD, mga takasubaybay ninyo. Good morning, everyone, at maganda po yung ating tatalakayin ngayon tanghali. Jay. At Sir Roy, salamat ho sa oras na ibinigay nyo ho ngayon. Matanong ko lang Sir Roy, medyo wild tong balita ho na natanggap ho namin. May mga Chinese scholar ho na naman ho yung nag-claim na yung Batanes daw ho ay parte daw ho ng extension nitong Taiwan. So under daw ho ng China. Sabi niyo nga sa isang pahayag ho, baka sunod dyan, i-claim na rin ho nila yung Jupiter at Saturn at Pluto. Sir, pagod na ba ho yung AFP sa ganitong paulit-ulit na banat o seryoso ba nating tinitignan to bilang banta ho sa ating bansa, Sir Roy? Ayun, ganito yan, Jay, ano? Kung pag-aaralan natin, bakit siya maglalabas ng ganun? Una sa lahat, yung yung modus operandi ng Chinese Communist Party, bago sila gumalaw, yung kanilang militar, magpapalabas mo na ng mga kwento yan nang hindi sanction ng partido. When I say hindi sanction ng partido, this could be track 2, non-government or non-party, non-state. So kung mapansin niyo ang naglabas mga academics, di ba? Na ayon sa aming pagsusuri sa pag-aaral, ang Taiwan ay extension niya, ay ganito Batanes, so amin yan. So, etong palabas na academics, na track 2 kung tawagin natin, pwedeng i-disown ng state ng partido yan, na state. Hindi amin yan, mga bahal sa buhay nila. Pero, in the Chinese Communist Party in China, nothing happens in isolation. Lahat yan, sanction yan, at pinakawalan yan ika nga ng partido. Ang next gen, Jay, obserbahan natin, will be a track 1.5 or semi-official, semi-private na statement. And then later on, pag walang kumontra dyan, palalabasin na official stand ng partido yan. Yun. It is a pretext for future action. They are now laying the groundwork for future action. Inuuna lang nila sa information domain. Sinishape nila yung pag-iisip ng tao. Kaya ang tawag ko dyan, salami slicing, yung dahan-dahan ba? In the information domain. Nagpakawala muna ng konting kwento. Bakit sila pakawala ng ganon? Ayaw nila yung usapin ng China at ng Japan at ng Philippines na mag-delineate tayo na EEZ natin. Kung mapansin ninyo, pumunta si Presidente doon at may usapin na kasi nag-overlap ang EEZ ng Japan at Philippines. Sige, mag-usap tayo. Hanggang saan ka, hanggang saan ako. Tumutol ang China dyan. Opo. Ito ang sagot nila doon. Dapat kasama kami dyan, bawal yung ginagawa nyo. So, para may say sila, nilabas nila itong kwento na to. Yun. Kaya importante dito, Jay, maintindihan natin how they think, how they operate. Para may pushback tayo. When I say pushback, makontra natin kaagad. At Sir Roy, sinabi nyo rin ho na layunin itong desensitize na the international community o sanayin yung mundo ho sa mga claims nila. Kapag ba hinayaan lang ho natin yung mga ganitong state sanction na symposia ho sa China, ano ho yung pinakamalayong pwede mangyari ho sa Batanes ho, sa ngayon ho sa inaharap natin na Sir Roy?
Yun, bago ko sagutin yan, Jay. Yung sinabi ko desensitize, no? Yung pinapamanhid niya, sinasanay niya. Yun ang ginawa ng Partido Komunista ng China sa Mischief Reef in 1992, 93, 94. Mhm. Yan ay atin yan, sa loob ng ating EEZ yan. Yan ay silungan ng ating mga barko at mga fisher folks natin. Mhm. Pumasok sila, naglagay ng mga structure na parang bahay ng mga badyaw, yung nakaangat sa dagat. Kahoy nga lang eh. And then ang sabi nila, ito ay kanlungan o silungan ng mga fishermen. Fishermen shelters. And then next, pinasimento nila. Aha. Ang sabi nila, this is for maritime research para sa region makinabang kung ano mapag-aralan namin. Mhm. Eh, tapos sinarangan tayong pumasok yung mga Navy ships natin. Until such time, nireclaim nila Mischief Reef. Ngayon, fully operational military base. Mhm. Desensitize, namanhid, nasanay. Aha. Yun ang gusto nilang gawin ngayon sa Norte. So pinapangunahan nila sa simpleng kwento ng mga academics. Eh doon, hindi papayag. Sa kwento po lang, kukuntuhin na natin yan. Walang pwedeng mangyari dyan. Atin yan, makipaglaban tayo dyan. Mhm. At Sir Roy, kumbaga maisingit ko lang ho ito. Settled and non-negotiable ho itong Batanes ho. Pero yung on the ground ho, ano ho yung ginagawa ho ng AFP ngayon para masiguro na hindi lang ho sa salta natin ipinagtatanggol ho yung ating Batanes o yung parte ng ating bansa, kundi may sapat ho tayong pwersa roon para harangin yung anumang foreign malign influence ho. Sir Roy. Alam mo, bago man lang, kailan lang lumabas to? Last Thursday lang, Wednesday, di ba? Bago ito lumabas, may mga kaukulang plano na yung AFP, yung DND, at yung ating gobyerno diyan sa Batanes. Ito ay kaugnay sa Comprehensive Archipelagic Defense natin. Ibig sabihin, pinapalawak natin, pinapalayo natin sa ating shoreline yung ating depensa. So kasama dito ang Batanes, Babuyan Group of Islands, Yaami, Mabulis, yung pinaka-norte natin. So, bago man lang naglabas ng kwentong kutsero itong mga incheck na to may ginagawa na yung ating Department of Defense at yung ating AFP. Mhm. At Sir Roy, kamakailan ho naungkat din ho yung, kundi ako nagkakamali, ito hong issue sa Palawan na tinawag nilang Singhi Island ho sa social media nila. Ngayon naman Batanes at may pattern ho ba kayo na nakikita? Bakit parang lumalabas na sila sa West Philippine Sea at tinatarget ho nilang itong buong mapa ng Pilipinas ho? Meron pattern yan, Jay. Anong pattern nila? Magpalabas muna ng kwento. Shaping operation ang tawag nito. Desensitizing ang tawag ko dyan. Diba? Sinasanay nila ang international community, ang mga taong bayan, sa kwento na pwedeng i-deny ng gobyerno na estado nila, ng partido. Yun ang pattern nila. Then dahan-dahan i-occupy nila. Kamakailan, sabi mo, naglabas ng kwento na ang Palawan ayon sa pag-aaral na sa kanila. Tapos ngayon Batanes. Kaya sabi ko, hindi ako matataka kung pati Saturn, Jupiter, tsaka Pluto ang kinin nila Ganun sila pag-isip Ginadaan ko lang sa biro. At, Sir Roy, dahil ho dito sa panibagong claim na ito, may plano ho ba yung AFP na magtayo ho ng permanenteng EDCA site ho, mag-imbita ho ng mas madalas na joint patrols kasama ho yung US at iba pang aliens mismo ho dyan sa Batanes ho? Hindi po ba ito lalo magpapainit sa mata ng Beijing at magiging mitya ng mas matinding tension ho, Sir Roy? Ang sabi ko dyan, Jay, without revealing operational details, ang DND at ang AFP ay may mga plano dyan noon pa man dahil sa CADC. Okay, so nag-inaugurate tayo dyan ng Intergovernment Center na ginawa ng Navy. Pwede mag-house ang Coast Guard dyan, ang Maritime Group ng PNP and the local government units. May mga exercises tayo dyan, dumami ang mga patrols natin, may mga tropa na tayo dyan, may flag na itayo. Noon pa man, this was 8 years ago, dyan sa Mabulis. So noon pa man, may plano na talaga tayo dyan. Lalo na ngayon under the CADC, mas dumami ang pwersa at mas malaki yung atensyon ang binibigay natin dyan. Noon, hindi pa man ang mga partido, ang statement ng Chinese Communist Party about Batanes, may plano na tayo dyan at may action na tayo. At Sir Roy, meron ho kaming netizen sa mga oras na to. Mula ho daw sa one-on-one na paano nyo i-rate ho yung kahandaan ng AFP kung sakaling itong sinasabing salami slicing ho o yung propaganda ng China
ay maging totoong panggigipit na on the ground. Kaya ba nating panindigan ho daw yung sinasabing na yung Batanes ay sa Pilipinas ho? No matter what ho? Yun. Maganda yung katanungan ng taga-subaybay natin, ano. Ang masabi ko diyan, number one, bago man ang umabot sa girian na pwersahan, dito pa lang sa diplomatic side, sa informational side, sa lahat ng aspeto ng national power, ay meron ng ginagawa ang gobyerno natin. Sa information side, malakas ang pushback natin. Sa diplomatic side, may statement ang DFA. Even civil society, nagsalita na. So ika nga, bago tayo umabot sa pwersahan, marami na effort para hindi matuloy ito. That's why we always said that the military is the last course of action, the final option. Pero, bago man na umabot doon, may suporta ng ating militar para hindi umabot ng ganun. Sir Roy, on lighter but serious note ho, sir, kung makakarap nyo ho itong mga Chinese scholar na nagpalabas ho ng sinasabing peking kwento na nangyayari ho dyan sa Batanes, ano ho yung isang bagay na diretsahan yung sasabihin sa kanila bilang Navy Admiral ho ng Pilipinas ho, Sir Roy? Ipakita natin, number one, yung ating constitution, number two, international law, number three, UNCLOS, marami tayong batayan na legal na magsasabi sa kanila na ito talaga, doon pa man, simulat sa puso, tanggap naman natin, tanggap ng buong mundo na atin yan. Sa seryosong usapan, sasabihin ko yan. At pangalawa, ipapakita ko ang kamangmangan nila. Mangmang sila sa pagsasabi ng ganun. At Sir Roy, panghuli na lamang ho, ano ho yung huling habilin natin o ninyo ho sa publiko para hindi ho tayo mabudol o mabiktima nitong pagpapalabas ho ng mga maling balita nitong China ho na ito. Kumbaga unti-unti hong sumisira dito sa pagkakaisa ho ng ating bansa. Yes, maraming salamat Jay. Sa ating mga taga-subaybay ngayon sa DWAD, kay Jay Martin. Una sa lahat, ang inyong DND at AFP ay hindi nagpapahinga 24/7 natin binabantayan ang seguridad ng ating bansa. Yung ating seguridad ay hindi lamang sa physical domain. Kasama din doon sa information domain. Yung mga kwentong ganyan. Kasama yung pag-protect ng ating cognitive domain, yung kaisipan ng bawat Pilipino. Kaya importante, maniwala lamang sa authorized outlet, doon kayo makikinig, at sa tamang balita lamang. Hindi sa mga fake news, hindi sa mga malign influence, hindi sa misinformation, disinformation at malinformation. Bakit? Sinasanay tayo, dinidesensitize tayo bago tayo gapiin. Kung sa isip pa lang, Jay, ay nagapi na tayo, sigurado sa kilos at sa action, gapi na tayo, talo na tayo. Importante malaman ng taong bayan ito. At ang inyong DND at AFP ay nasa forefront sa mga galaw na ito. Na hindi lahat ng bagay nalalaman nyo. But masasabi ko, bilang member ng AFP, bilang may mga kaalaman sa DND, hindi po tayo napapahinga. At the moment na meron tayong nalalaman na dapat malaman ng taong bayan, ay nilalabas natin. At Sir Roy, kung di ako nagkakamali, ngayon kasi hindi natin may tatanggi. Yung mga kumakalat na AI, talagang kung mapapansin mo, parang makatotohanan na eh. Ano ho yung magiging mensahe Totoo yan. Totoo yan, Jay. Misinformation, disinformation, malinformation, cognitive warfare comes hand in hand with technology. So, ang bilis ng pag-develop ng technology. Dati-rati picture lang, ngayon video na mukhang totoong-totoo talaga. So, diyan tayo dapat mag-ingat. Dapat lalo tayong maging mas masuri tayo, alam natin dapat ang advances sa technology para hindi tayo, sabi mo, hindi tayo mabudol ng kabilang side. At maraming salamat Sir Roy Vincent Trinidad ng Armed Forces of the Philippines, spokesperson ho for the West Philippine Sea Navy Reservist Rear Admiral ho. Maraming salamat Sir Roy sa inyong oras at mabuhay ho kayo. Walang anuman, Jay Martin. Salamat. You're welcome, and sa programa sa DWAD, taga-subaybay, keep tuning in. God bless us all and good day. Salamat sir at mabuhay ho kayo. Ayun at ating napakinggan si Sir Roy Vincent Trinidad mula ho sa Armed Forces of the Philippines, ang tagapagsalta ho para for the West Philippine Sea Navy Reservists, ang Rear Admiral ho na si Sir Roy Vincent Trinidad. Alam nyo, napakalinaw ho na naging paliwanag ni Sir Roy Trinidad kanina
na napakinggan ho natin. Pero gaya ho ng sinabi niya, hindi lang ito laban ho ng mga barko at sundalo sa dagat. Kumbaga laban din ho natin ng lahat. Dahil ho sa social media ho naglalabas na talaga ng mga balita na malaking epekto ho sa ating mga kababayan. At wag ho tayong magpabudol ho dun sa mga peking kwento na naglalayong hatiin ho tayo. Kumbaga yung target ho, yung pagkakaisa ng bawat Pilipino, talagang napag-iinitan ho. Kumbaga tayo ho yung ginugulo. Pansinin nyo talaga dito ho sa Palawan. Naungkat nga yung issue na binanggit ho natin kanina. Pansinin nyo naman, ngayon naman yung Batanes. Talagang sinagot naman ni Sir Roy yung kanyang naging paliwanag dito na talagang buong Pilipinas ata parang gusto nila angkinin. Siya sabi, extension daw ho ng Taiwan. Aba, mahirap ho yan. Matinding pagtatalo ang mangyayari ho dyan. Talagang hindi ho papayag ang Pilipinas na ibigay ho sa China yan. Kahit anong panggigipit nyo ba, handa ho yung ating kasundaluhan.